Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong matutunan at gawin ang ating aralin sa Module 10, Quarter 3 na may pamagat na Be an Achiever, Enrich Knowledge and Skills. Pagkatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang una, naiisa-isa ang mga kaalaman at kasanayan na inyong natamo mula sa mga gawain o aktibidad sa inyong paaralan at komunidad. Pangalawa, nakikilala ang kahalagahan ng inyong natamong kasanayan at kaalaman sa pagkamit ng akademikong tagumpay o ng pagtatagumpay nyo sa inyong pag-aaral. At pangatlo, na ipapakita ang inyong mga natutunan tungo sa pagkamit ng inyong tagumpay sa pag-aaral. Ang module na ito ay gagawin nyo sa ika-5 at ika-6 na linggo ng ikatlong markahan. Gagawin nyo ito sa loob ng 120 minuto. Ang mga kagamitan na inyong kinakailangan ay blankong papel, kagamitang pangkulay, lapis o kaya naman ay ballpen, at kailangan nyo rin ang gunting. So, dito na tayo sa panimulang bahagi ng inyong module. This module was made to give you an opportunity to know, value, and use the knowledge and skills that you've learned across the different learning areas. Ibig sabihin yan mga bata, ang module na ito ay ginawa upang bigyan kayo ng pagkakataong malaman, pahalagahan, at gamitin ang kaalaman at kasanayang inyong natutunan sa iba't ibang larangan ng pag-aaral. Through this, you will become more self-motivated towards learning and succeed in school and beyond. So, sa pamamagitan din ng module na ito, mga bata, mas magiging self-motivated kayo. Ibig sabihin, magkakaroon kayo ng motibasyon sa inyong sarili upang higit na matuto at para kayo ay magtagumpay sa inyong pag-aaral. At sa iba pang mga bagay. Ngayon naman ay magbabalik-aral tayo sa inyong natutunan sa ika-9 na module. Noong nakaraang module, sa module 9, natutunan ninyo kung paano mag-stop o huminto. Ibig sabihin nito ay aalamin nyo muna at uunawain ang inyong problema. Natutunan nyo ring mag-think o isipin. Iisipin ninyo ang iba't ibang paraan para masolusyonan ang inyong problema at kung ano-ano ang mga posibleng resulta ng inyong mga napiling solusyon. At ang higit sa lahat, ang pinakahuli, natutunan ninyo ang choose o kung paano pumili ng desisyon o tamang solusyon sa inyong problema. You realize how important to face whatever challenges that comes your way. Dahil din sa pang-9 na module sa homeroom guidance, nalaman ninyo na mahalaga pala ang humarap sa iba't ibang hamon na inyong kinakaharap. Yes, bear in mind that you need to overcome every problem in your elementary life. Tama, mga bata. Kinakailangan na tandaan ninyo at inyong isaisip na
kinakailangan ninyong harapin ang lahat ng problemang inyong kakarapin ngayong kayo ay nasa elementarya. Tandaan ninyo, you can do it. Kaya ninyong harapin ang lahat ng hamon sa inyong buhay. Dito na tayo sa Let's Try This activity na may pamagat na What's on My Head. Throughout your school experiences, you gained various knowledge and skills. So sa pag-aaral ninyo mga bata, sa karanasan ninyo sa inyong pag-aaral, kayo ay makakakuha ng iba't ibang kaalaman at kasanayan sa inyong pag-aaral. It's time to list them down and be proud of what you already achieved. So kaya naman mga bata, sa gawain na ito, ang gagawin nyo ay ililista ninyo ang lahat ng inyong natutunan at lahat ng kasanayan na inyong natuklasan o naranasan sa inyong sarili at maging proud kayo na nakamit nyo ang mga ito. So, ano po ba ang gagawin, Teacher Hannah? Una, guguhit kayo ng malaking sombrero sa isang papel. Pagkatapos naman, kukuha kayo ng iba pang papel. So, pag nakakuha na kayo ng ibang papel, gugupit naman kayo ng iba't ibang shape. 5 iba't ibang hugis ang gugupitin ninyo sa isa pang papel. Pwedeng bilog, circle, triangle, circle, heart, o lahat ng naisip ninyong shape. Basta 5 ang inyong gugupitin. Pangatlo, sa bawat shape na inyong ginupit, ay isusulat ninyo tigi-isa ang 5 sa inyong natutunan o kasanayang nalaman ninyo sa inyong sarili o nakuha ninyo sa inyong pag-aaral at sa iba pang extracurricular activities sa inyong paaralan o yung mga programs at projects na sinalihan nyo sa paaralan nyo. Halimbawa dyan, natuto kayong sumayaw, natuto kayong kumanta, natuto kayong mag-drawing, pwede yon. Yun yung mga skills na natutunan ninyo o nadiskubre nyo sa inyong sarili. Ang knowledge naman, yun yung mga kaalaman na inyong natutunan. Halimbawa, gumaling kayo sa science, natuto kayong mag-add, mabilis kayong mag-solve, okay? Nakapagbasa kayo. Yun yung mga knowledge naman na inyong natutunan. So, 5 lang ang inyong isusulat. 5 knowledge or skills na inyong nakamit or natutunan sa paaralan. Yun yung isusulat nyo doon sa bawat hugis. So, halimbawa, nagguhit ka ng circle, ilalagay mo doon, natutunan kong sumayaw. Tapos sa square naman, gumaling ako sa pagbabasa. O, ganon. Basta 5 lang na knowledge and skills ang isusulat ninyo, tigi-isa sa bawat shape. Then, pang-4, kukulayan ninyo yung shape na inyong ginupit at sinulatan. Pagkatapos ay ididikit nyo na ito sa inyong big hat na drawing kanina. So, ganito ang magiging itsura. So, una, guguhit ka muna ng malaking sombrero or big hat. Pag nakaguhit ka na ng malaking sombrero, itabi mo muna yung drawing mong sombrero. Tapos, kuha ka na ng panibagong papel. Doon sa panibagong papel, ang gagawin mo, magdodrawing ka ng iba't ibang shape muna. Pag nagdrawing ka na ng iba't ibang shape, gupitin mo yung iba't ibang shape na iyong ginuhitan. So, pwedeng yan. Pwedeng circle, star, at heart. O, mag-isip ka pa ng 2 shape. Pwedeng triangle, rectangle, square, diamond, crescent. O, bahala ka na. Basta, 5 iba't ibang hugis lang ang inyong
kinakailangan. Pagkatapos, ayan, pagkatapos mong gumuhit at gumupit ng 5 shape, isusulat mo na ang iyong kaalaman at kasanayan na nakuha mo o natutunan mo sa paaralan. O, yan. Kagaya ng halimbawa na yan. Sa star, nagsulat siya, good speaker, o magaling na siyang magsalita. Yan yung natutunan niya sa pag-aaral niya. Siguro, sumali siya sa mga iba't ibang extracurricular activities. Sumali siya sa tula, sumali siya sa hosting, o yan. O, natutunan din niya ang leadership. Ayan, natutunan niya yung leadership. Siguro, lagi siyang leader sa school. Kaya, gumaling siya sa leadership. Yun yung sinulat niya sa heart. Tapos, sinulat niya naman sa circle ay yung solving math problems. Ayan, natutunan niya kung paano mag-solve sa matematika. Pero tandaan ninyo, 5 hugis ang kinakailangan ha. 5 kasanayan at kaalaman ang ilalagay mo sa hugis. So, isa lang sa bawat hugis. Okay, kunyari, naglagay din siya ng triangle. Tapos, nilagay niya sa triangle, I am a good dancer. O, yun yung nilagay niya sa triangle. Tapos, naglagay naman siya sa square ng I can read with comprehension. O, yun naman nilagay niya para makompleto niya ito, kanyang ilalagay sa sombrero. Pagkatapos mong maisulat lahat, mga bata, ay kukulayan mo muna ang bawat shape na may sulat. Dapat makikita pa rin yung sulat pag pinasa mo ito kay teacher. Pagkatapos, pag nakulayan mo na, pwede mo na itong ilagay o idikit doon sa inyong drawing na sombrero or big hat. So, yan yung gagawin nyo. Ganyan yung magiging itsura ng inyong ipapasa sa inyong guro. Yan. Yan, kinulayan na niya. So, after nyan, mga bata, dito na tayo sa processing question. Sasagutan nyo po ito. So, una, how do you feel while doing the activity? Ano daw ang naramdaman ninyo habang ginagawa ninyo yung gawain kanina doon sa let's try this activity. So, ano yung naramdaman ninyo habang ginagawa niyo yun? Kayo ba ay masaya? Nag-enjoy po ako? Naging masaya po ako? Kayo ba ay malungkot? So, ilalagay niyo po yan sa number 1. Sa number 2 naman, ang tanong, what did you discover about your school experiences? Ano naman ang inyong natuklasan tungkol sa mga karanasan ninyo sa paaralan? Natuklasan ko po na marami po akong natutunan sa paaralan. O, ikaw, ano natutunan mo or natuklasan mo sa inyong mga karanasan sa paaralan? Natuklasan ko po na nag-improve na po pala ang aking mga kaalaman at kasanayan. Mas lalo po pala akong naging magaling sa iba't ibang larangan. O, ilalagay mo dyan kung ano ang iyong natuklasan sa iyong sarili dahil sa inyong mga karanasan sa paaralan. Yun ang ilalagay nyo sa number 2. At dito naman sa number 3, was it easy or hard for you to identify the knowledge and skills you've learned from school? O, sa iyong ginawa kanina, nadalian ka ba o nahirapan ka na isulat o i-identify, sabihin ang mga naranasan mo o natutunan mong kaalaman at kasanayan sa paaralan? O, halimbawa, ilalagay mo dyan kasi kailangan mong i-explain ang iyong sagot o ipaliwanag ang iyong sagot. Halimbawa, nilagay mo, opo, nadalian po ako. Isulat mo kung bakit ka nadalian. Nadalian po ako kasi alam ko po na may pagbabago sa aking sarili. At nadalian din po ako kasi nararamdaman at nararanasan ko ito. Kaya, nailagay ko po agad. No, kung nilagay mo naman dyan, nahirapan po ako. O, ipaliwanag mo, bakit ka nahirapan na maglagay o magsulat
ng iyong mga kaalaman at kasanayang natutunan sa paaralan. Nahirapan po ako kasi pakiramdam ko wala pong nagbago sa akin. No, ilagay mo dyan kung bakit ka nadalian o nahirapan. Pagkatapos niyan, dito na tayo sa Let's Explore This activity na may pamagat na The Power of My Hat. Identifying the knowledge and skills you acquired is needed for you to know which of them should be developed, continued, or enhanced. So mga bata, ang pagtukoy sa mga kaalaman at kasanayang inyong natamo ay kinakailangan para malaman ninyo kung alin doon ang dapat pang paunlarin, ipagpatuloy, at kinakailangan pang pagbutihin. So ano po ang gagawin, Teacher Hana? Ang gagawin mo ay isusulat mo lamang ulit yung mga kaalaman at kasanayang nilagay mo kanina doon sa what's in my head. So, halimbawa, kagaya nung nakalagay doon kanina, di ba? Solving math problems, good leadership. Okay? So, yun yung ilalagay mo. Yung 5 nilagay nyo doon sa iba't ibang shape ay isusulat nyo lang. Pagkatapos, ipapaliwanag mo kung paano ka makikinabang sa mga kaalaman at kasanayang natutunan mo para makamit mo ang tagumpay sa iyong pag-aaral. So, dito na tayo sa example. Isa-isahin natin yung tatlong nilagay kanina doon sa example sa big hat. Yung tatlong knowledge and skills na nakamit niya sa paaralan. At ilalagay din natin sa kabilang column how it will help me achieve academic success or kung ano yung maitutulong niya or ano yung benefit na maibibigay niya para makamit niya ang tagumpay sa pag-aaral. So halimbawa, etong good speaker, o ano yung natutunan niya nung naging magaling siyang magsalita? Paano siya matutulungan nito? Okay? Then, yung pangalawa, solving math problems. Natuto rin siyang mag-solve ng math. At pangatlo, ang knowledge and skills na natutunan niya or nakamit niya sa pag-aaral ay ang leadership. So, tingnan natin kung ano yung benefits or ano yung maitutulong sa kanya nito para magtagumpay sa kanyang pag-aaral. So, dahil gumaling siya sa pagsasalita, ang benefit na nakuha niya ay I gained confidence in speaking to many people. So, natuto siya na maging confident sa pagsasalita sa harap ng mga tao. At yan yung sa tingin niyang makakatulong sa kanya para mapagtagumpayan ang kanyang pag-aaral. Okay? Then yung solving math problems, ano naman yung or paano naman ito nakatulong sa kanyang pag-aaral or paano ito makakatulong sa kanya para makamit niya ang tagumpay sa pag-aaral. I can answer activities and exams with good scores. So, ito naman yung naitulong sa kanya dahil natuto siya sa pagsasolve ng math, nasagutan niya ang mga gawain at ang mga pagsusulit sa math ng may mataas o magagandang marka. Then yung leadership, ano naman yung naging benefit nito sa kanya? Or ano, or paano siya matutulungan nito para magtagumpay sa kanyang pag-aaral? Okay? Dahil sa leadership, na-enhance ang kanyang kakayahan sa decision making. So, yan naman ang benepisyo o maitutulong sa kanya ng mga knowledge and skills na natutunan niya sa kanyang pag-aaral. So, kayo, base sa inyong nilagay na knowledge and skills, ilalagay nyo naman kung paano kayo matutulungan ito para maging matagumpay sa inyong pag-aaral.
Okay, so halimbawa, nilagay mo, reading with comprehension. O, paano ka matutulungan ng reading and comprehension para magtagumpay? O, pwede mong ilagay dyan, dahil natuto po akong magbasa at unawain ang aking binabasa, ay naglumalim po ang aking pagkaunawa sa lahat po ng aking mga binabasa at naiintindihan ko na po ang aking aralin. Pwedeng ganon. So, ilagay nyo lang muna yung 5 sinulat nyo na natutunan yung knowledge and skills. Pagkatapos, dito naman sa kabila, ilalagay nyo na kung paano kayo matutulungan nito para magtagumpay sa inyong pag-aaral. Okay, dito na tayo sa processing question. Ang unang tanong, how will you describe your experience doing the activity? So, ipapaliwanag mo lang yung naranasan mo habang gumagawa ka ng gawain kanina. So, habang gumagawa po ako ng gawain, naranasan ko po ang mag-isip kung ano nga ba ang maitutulong sa akin ng aking mga natutunan na kaalaman at kasanayan sa paaralan. Dahil po sa mga gawain kanina, na-imagine ko po kung ano po ang magiging itsura ko kapag nagtagumpay ako sa pag-aaral. So, ilalagay mo lang dyan kung ano ang naranasan mo habang ginagawa mo yung activity. Yan yung sa number 1. Then, dito sa number 2, what is the importance of knowing the knowledge and skills that you have? O bakit daw mahalaga na dapat alam mo ang mga kasanayan at kaalaman na mayroon ka? Mahalaga po ito para malaman ko kung alin pa ang dapat kong pagbutihin. Mahalaga po ito para mas lalo ko pa pong mapabuti ang aking sarili. O ilalagay mo lang dyan mga bata kung bakit mahalaga na alam mo kung ano yung mga kakayahan at kasanayan na mayroon ka sa ngayon. Okay, then pangatlo, how will this knowledge and skills help you to achieve success in life? O bakit naman mga bata, yung mga kaalaman at kasanayan na mayroon ka ngayon ay makakatulong sa iyong pag-aaral? Paano makakatulong ang mga kaalaman at kasanayan na mayroon ka para magtagumpay ka sa iyong buhay? O, ang mga kasanayan at kaalaman na mayroon ako ay makakatulong sa akin upang magtagumpay sa aking buhay dahil magagamit ko po ito sa aking pag-aaral. Magagamit ko po ito upang mapagtagumpayan ang lahat ng hamon sa aking buhay. Ang mga kaalaman at kasanayan na mayroon ako ay makakatulong sa akin para magkaroon ako ng determinasyon na gawin ang lahat ng gawain sa paaralan at para mapagtagumpayan ko ang mga haharapin ko. O ikaw, ilagay mo naman, ano ba sa tingin mo? Or paano ba sa tingin mo makakatulong ang mga kasanayan at kaalaman na mayroon ka para maging matagumpay? Dito na tayo sa keep in mind or knowing one's knowledge and skills o pag-alam sa kaalaman at kakayahan ng isang tao. Exploring the things that you know and you don't know helps you identify what should be developed and enhanced as you continue to learn in school. Ang pagtuklas daw mga bata sa mga bagay na alam mo na at hindi mo pa nalalaman ay makakatulong sa iyo upang matukoy mo ang mga bagay na dapat mong paunlarin at
pagbutihin habang ikaw ay patuloy na nag-aaral o natututo sa inyong paaralan. Both activities inside and outside the school can give you opportunities to gain knowledge and skills that will helpful for your success in school and beyond. Parehong ang mga gawain sa loob at labas ng paaralan mga bata ay makakapagbigay sa inyo ng oportunidad o pagkakataon na makakamit or makakuha ng kaalaman at kasanayan na makakatulong sa inyo para kayo ay magtagumpay sa inyong pag-aaral at sa iba pang bagay. So, lahat mga bata ng mga matutuklasan ninyo na kakayahan at kasanayan na makakamit ninyo mula sa tahanan, mula sa paaralan, mula sa inyong pamayanan ay makakatulong sa inyo para kayo ay magtagumpay. So kung halimbawa kayo ay natutong sumayaw, natutong kumanta, natutong mag-drawing, gumaling kayo sa pagbabasa, gumaling sa pagsusulat, gumaling kayo sa math, sa science, lahat ng inyong kasanayan at kaalaman na makukuha o matututunan ay makakatulong sa inyo para kayo ay magtagumpay. Hindi lamang sa pag-aaral, kundi magtagumpay sa inyong buhay. You should remember that learning never ends. So, tandaan niyo mga bata na ang pagkatuto o ang pag-aaral ay hindi dapat nahihinto o tumitigil. Kagaya ko, kahit na teacher ako, kinakailangan ko pa rin mag-aral. Mag-aral sa aking mga ituturo sa inyo, mag-aral sa iba't ibang karanasan. So, ang pagkatuto ay hindi dapat tumitigil. Practicing these simple steps or practicing these simple tips below can help you make the most out of the meaningful learnings and experiences you acquired in and outside the school. So, sa pamamagitan mga bata ng pag-iensayo o paggawa, pagsunod sa mga sumusunod na tips na ibibigay ko mamaya, ay makakatulong sa inyo para magkaroon. You should remember that learning never ends. Dapat tandaan niyo mga bata na ang pagkatuto ay hindi natatapos. Hindi nagtatapos lang agad-agad ang pagkatuto. Kasi kagaya ko, kahit na ako ay guro na, kinakailangan ko pa ding matuto. Kinakailangan kong pag-aralan ang mga ituturo ko sa inyo. Kinakailangan kong pag-aralan yung mga dapat kong i-prepare sa araw-araw sa aking pamilya. Kinakailangan kong matuto sa aking sarili. So mga bata, ang pagkatuto ay hindi agad-agad na ihinto. Ang pagkatuto ay tuloy-tuloy, na kahit na tumanda na kayo, nakatapos kayo sa pag-aaral, tuloy-tuloy pa rin ang pagkatuto. Practicing the simple tips below can help you make the most out of the meaningful learning and experiences you acquired in and outside the school. So mga bata, ang pagsasanay sa mga ibibigay kong simple tips mamaya ay makakatulong sa inyo upang sulitin ang mga makabuluhang natutunan ninyo at mga karanasang nakuha ninyo sa loob at labas ng paaralan. So, bibigyan ko kayo ng tips para mas lalo nyong ma-appreciate lahat ng mga natutunan ninyo at mga naranasan. Okay? Para alam ninyo kung ano yung mga halaga ng mga natutunan at naranasan ninyo. Bibigyan ko kayo ng simple tips. So, una, tip 1,
Know your strengths and weaknesses. So, kinakailangan mga bata, alamin ninyo ang inyong mga kalakasan at kahinaan. Halimbawa, magaling ka sa English pero mahina ka sa math. So, kailangan alam mo kung saan ka malakas o magaling at saan ka rin mahina. So, recognize the skills you're good at and consider how will you improve your weak points. So, kinakailangan alam mo kung saan ka magaling at kinakailangan din ay iniisip mo, kinukonsidera mo yung mga bagay na mahina ka na kinakailangan mong ma-improve or kinakailangan mong pagbutihin. So, yun yung tip 1. Then, sa tip 2, create your learning goals. Kinakailangan meron kang layunin sa inyong pag-aaral or may layunin ka na matuto. So, ano po ang gagawin? Una, mag-focus ka muna sa iyong pag-aaral. Pangalawa, kinakailangan marunong ka kung paano i-manage ang iyong oras sa tamang paraan. Kinakailangan yan, meron kang schedule. Alam mo kung paano ibabudget ang iyong oras. Alam mo kung paano papangasiwaan ang iyong oras sa matalinong paraan or sa tamang paraan. So, sa tip number 3 mga bata, kinakailangan naman tuklasin ninyo ang inyong mga talento at mga potensyal na meron ka. Okay? So, kailangan tuklasin mo kung magaling ka bang gumuhit, kung magaling ka bang kumanta, kung magaling ka bang magsalita sa harap ng mga tao. So, kinakailangan i-explore mo yan. Hindi yun nasa loob ka lang ng bahay at wala kang ginagawa. Kailangan alamin mo magaling ka bang mag-basketball, marunong ka bang mag-volleyball. So, kinakailangan mong i-explore yan. Huwag kang mahihiya na gumawa ng iba't ibang gawain na hindi mo pa alam. Okay? So, think about what you love to do the most. So, paano nyo matutuklasan na meron ka palang talento at potential sa isang bagay? Una, isipin mo muna kung ano yung mga bagay na mahal mong gawin, yung gustong-gusto mong gawin. Then, discover new hobbies and interests. So, pagkatapos mong gawin na yung mga bagay na gusto mong gawin, kinakailangan din diskubrihin mo yung ibang mga hobbies at interest na hindi mo pa alam. So, halimbawa, sabi ng kaibigan mo, tara, badminton tayo. Tapos sabihin mo, ay, hindi ko kasi alam eh. Dapat hindi ganon. Pagka niyaya ka sa isang bagay na hindi mo alam, go ka lang. Para malaman mo na, ay, magaling din pala akong mag-badminton. Kinakailangan ko lang palang magsanay. Kinakailangan ko lang palang sumali sa mga ganong gawain. So, yung mga bagay na hindi mo alam, subukan mo ring gawin. Okay? Then, tip number 4, be active in school activities. So, join clubs in school, participate in school events. So, kinakailangan maging aktibo ka rin sa mga gawain sa paaralan. Kung mayroong mga club sa school, kagaya ng English club, singing club, sports club, kung saan ka interesado at saan ka magaling, doon ka muna pumasok sa club na yon sa school ninyo. Then, mag-participate ka rin or sumali ka rin sa iba't ibang event na mayroon sa school ninyo. Yung may mga programs na meron sa school ninyo. Kunyari, kinakailangan may sasali sa field demo. Kinakailangan may kakanta sa stage. Alam mo namang marunong ka. So, mag-participate ka or makisali ka. Or halimbawa, merong slogan and making contest. Sumali ka sa mga ganong gawain na makakapag-improve ng inyong kakayahan at kaalaman. Then tip number 5, ito yung isa sa mga mahalagang gawin nyo. Enjoy learning. Kailangan mag-enjoy ka na ikaw ay natututo. Maging masaya ka na ikaw ay maraming natututunan. At kailangan, believe in yourself. Magtiwala ka sa iyong sarili na kaya mong gawin ang mga kayang gawin ng iba. Magtiwala ka sa sarili mo na kaya mong harapin ang lahat ng
bagay. And be proud of your achievements. O maging proud ka sa mga tagumpay na nakakamit mo. Maging proud ka na, ay, ako ay natutong sumayaw. Dati hindi ako marunong. O maging proud ka, di ba? Na kahit maliliit na achievement lang yan, dapat proud ka sa sarili mo na dati hindi mo kayang gawin, pero ngayon kaya mo nang gawin. Okay? Most importantly, mga bata, ito ang pinakamahalaga. Don't hesitate to ask your parents or teacher on how they can help you develop your full potential and ensure school success. So, yan yung pinaka-importanting bagay, mga bata, na hindi kayo dapat mag-tubili, hindi kayo dapat mahihiya na tanungin ang inyong mga magulang, tanungin ang inyong mga guro kung paano nila kayo matutulungan na ma-develop pa, na mapaunlad pa ang inyong mga kakayahan, ang mga potensyal na meron kayo, ang mga kasanayan at kaalaman na mayroon kayo, at kung paano magtatagumpay sa inyong pag-aaral. So, sila yung mga taong mas makakatulong sa inyo para mapaunlad pa ang inyong mga sarili. So, pagkatapos nating pag-aralan ang aralin kanina, dito naman tayo sa You Can Do It activity na may pamagat na may road to success. So, ano po bang gagawin? So, you're going to list down the important steps that you will do to apply your knowledge and skills to achieve school success. So, isasulat mo lang yung mga mahalagang step or mahalagang hakbang na maaari mong gawin para ma-apply mo ang iyong mga natutunang kasanayan at kaalaman para magtagumpay sa iyong pag-aaral. So, ililista mo lang yon. Pagkatapos, meron pong example na ipapakita ako sa inyo bilang guide nyo sa activity para mas lalo nyo pong maintindihan kung ano ang gagawin, ay magbibigay po ako ng example na galing sa inyong module at example na galing kay Teacher Hannah. So, ano po ba yung important steps, Teacher Hannah, na ilalagay ko? So, ito po yung makikita ninyo sa inyong module. So, imaginein mo, ikaw yung tumatakbo na yan. So, ano-ano ba yung mga hakbang na pwede mong gawin para magtagumpay ka sa iyong pag-aaral? O ano-ano ba yung mga dapat mong gawin para mas lalo pang mapaunlad ang iyong mga natutunan na kaalaman at kasanayan? Okay? So, ayan ang isang example. I will participate in school activities. So, isa yan sa mga paraan para makatulong na mapaunlad nyo pa ang inyong mga natutunan sa paaralan para maging matagumpay kayo. O ano pa? Bibigay ako. I will enhance my skills in drawing. O, di ba? Makakatulong din yan para magtagumpay kayo sa inyong buhay. O ano pa? I will set schedule on all the things that I need to do. O set ako ng schedule para sa mga bagay na dapat kong gawin. Siyempre, kapag ka magaling ka mag-manage ng time mo, magtatagumpay ka sa iyong buhay. O ilalagay mo lang dyan lahat ng pwede mong gawin para mas lalo pang mapaunlad ang mga kakayahan at kasanayan na mayroon ka, at higit sa lahat, para magtagumpay ka sa iyong pag-aaral. O, pwede mo rin ilagay dyan, I will join school club. O pwede ding, I will discover new hobbies that I don't know. O, ikaw, magbigay ka naman ng paraan mo para ikaw ay magtagumpay sa iyong pag-aaral. Yan po ang ilalagay mo dyan. Ang ilalagay mo ay 4 kasi provided na sa inyong module yung isa, yung I will participate in school activities. So, isa yan sa mga hakbang na pwedeng gawin
para magtagumpay sa pag-aaral. O magbigay ka ng 4 na hakbang na pwede mong gawin para ikaw ay magtagumpay sa pag-aaral mo, para makatapos ka ng pag-aaral, para maayos kang makagraduate sa elementary. So, ilagay mo dyan kung ano ang dapat mong gawin. Okay? Pagkatapos po ninyong gawin yon, ay sagutin natin ang processing question. Ang unang tanong, who can help you improve knowledge and skills? Sino daw ang makakatulong sa inyo para paunlarin ang inyong mga kaalaman at kasanayan? Para po sa akin, ang makakatulong sa akin para mapaunlad ko pa ang kasanayan at kaalaman ko ay ang aking magulang, ang aking guro, ang aking mga kapatid. So, ilalagay mo lang dyan kung sa tingin nyo sino ang makakatulong sa inyo para mas lalo pang maging maunlad at mas lalo pang maging matagumpay ang inyong kaalaman at kasanayan. Pangalawa, what are the challenges that you face in achieving school success? Ano daw yung mga hamon, mga challenge na kinakaharap nyo ngayon para matupad or para makamit ang tagumpay sa pag-aaral? Isa po sa hamon na aming kinakaharap ngayon para magtagumpay sa aking pag-aaral ay ang COVID-19. O, di ba? Isa yan sa mga hamon. Isa po sa hamon na aming kinakaharap ngayon para magtagumpay sa aming pag-aaral ay ang kawalan ng trabaho ng aking mga magulang. O kung sa tingin nyo yan ay hamon, pwede nyo ring ilagay yan. Isa po sa hamon ng aking pag-aaral ay ang kawalan ko ng tiwala sa aking sarili. O pwede rin yun. Kung ano yung sa tingin nyong hamon na inyong kinakaharap para magtagumpay kayo, ilalagay nyo po yan sa number 2. Then sa number 3, do you promise to enhance your knowledge and skills? Nangangako ka ba na pauunlarin mo ang iyong kaalaman at kasanayan? Kapag sumagot ka ng opo, nangangako ako, ilagay mo kung paano mo gagawin yung pagpapaunlad sa iyong kaalaman at kasanayan. At kung no naman ang sagot mo, ipapaliwanag mo bakit ito ang iyong sagot. So, halimbawa, opo, nangangako po ako. Ang gagawin ko po ay sasali ako sa iba't ibang programa sa aming paaralan at ibang gawain sa aming paaralan. Opo, nangangako po ako. Ang gagawin ko po ay hihingi ako ng tulong sa mga taong kagaya ng aking magulang at guro para matulungan ako na mapaunlad pa ang kakayahan at kasanayan na mayroon ako. Kung no naman ang sagot mo, ipapaliwanag mo lang kung bakit. Hindi po ako nangangako. Kasi po, hindi po ako sigurado na kaya kong paunlarin ang aking kakayahan at kasanayan. So, ipapaliwanag mo lang kung bakit no ang iyong sagot. So, dito na tayo sa What I Have Learned activity na may pamagat na Knowledge and Skills Checklist. So, mayroong table mamaya na ipapakita ko sa inyo. The table below consists of list of knowledge and skills. Determine the importance of having the knowledge and skills in becoming an achiever. So, may papakita ako sa inyong table na may nakalagay na iba't ibang knowledge or kaalaman at kasanayan na mayroon ang mga batang katulad mo. Then, ilalagay mo lang kung bakit mahalaga ang pagkakaroon ng iba't ibang kaalaman at kasanayan para maging achiever sa paaralan, para maging matagumpay ka sa iyong pag-aaral. So, lalagyan mo lang ng check kung mahalaga ito, sobrang mahalaga, hindi masyadong mahalaga, o wala talagang halaga. So, dito na po tayo sa what I have learned na table na sinasabi ko kanina. So, from numbers 1 to 10, nandyan yung mga knowledge and skills na mayroon ang mga batang katulad ninyo. Ito ay nakasulat by statement or by phrase. Then, ano po ang gagawin? I-check nyo lang po kapag ka mahalaga, sobrang halaga nito, mag-check ka doon sa most important.
kung halimbawa hindi masyadong mahalaga, sa somehow important ka. Then kapag ka naman wala itong halaga para sa iyo, i-check mo naman ang less important. So dito ka sa number 1. Can speak fluently. Mahalaga ba ang pagsasalita ng maayos para ikaw ay magtagumpay? Kung sa tingin mo mahalaga yon, dito ka mag-check sa most important. Pero kung halimbawa, hindi mahalaga masyado para sa iyo to, hindi masyadong mahalaga, i-check mo doon sa somehow important. Then, kapag ka naman wala talagang halaga ito, ilagay mo doon sa less important. Then next, mastery of the basic math operation. O, sa tingin mo, para ba maging achiever ka, magtagumpay ka sa pag-aaral mo, magkaroon ka ng honor, kinakailangan ba alam mo, may mastery ka sa basic math operations, yung division, subtraction, multiplication, addition. Kung sa tingin mo mahalaga ito, sobrang halaga nito, i-check mo yung most important. Pero kung hindi masyado mahalaga, ang i-check mo yung katapat ng number 2 na somehow important. Tapos, kung hindi talaga siya mahalaga, ilalagay mo ang i-check mo yung less important na katapat ng number 2. Okay? Dito naman tayo sa number 3. Kayo na lang ang mag-check ha. Itatagalog ko na lamang po o isasalin ko sa wikang Pilipino para sa inyo. Number 3, good manners, mabuting pag-uugali. Ang mabuting pag-uugali ba ay makakatulong sa iyo para maging achiever sa school? O, check mo kung ito ay most important, somehow important, or less important. Okay, number 4, can lead others. Yung kakayahan mo na pangunahan ang ibang tao. Ikaw ay isang leader. Mahalaga ba ito? Hindi masyadong mahalaga? O walang halaga? I-check mo. Then number 5, can work well with others. Nakakagawa ka na may kasamang ibang tao. I-check mo, ito ba ay mahalaga masyado? Hindi masyadong mahalaga? O walang halaga? Okay, then number 6, advanced knowledge in science. Advance ang iyong nalalaman sa science. Ibig sabihin yan, yung hindi nyo pa napag-aaralan, ay napag-aralan mo na, ay alam mo na. Sa tingin mo, makakatulong ba ito sa'yo? Kung ito ay sobrang makakatulong sa'yo at sobrang halaga para maging achiever ka sa school, ang i-check mo ay yung most important. Pero kung hindi masyado, somehow important. At kung hindi naman ito makakatulong para maging achiever ka, ang i-check mo ay yung less important. Then number 7, study independently. May kakayahan kang mag-aral mag-isa. Hindi mo na kinakailangan ng tulong ng iba. I-check mo kung ito ay most important, somehow important, o less important. Then number 9, play instruments. May kakayahan kang magpatugtog ng iba't ibang instrumento, kagaya ng gitara, ng drums, ng piano. Makakatulong ba ito para maging achiever ka? Check mo kung ito ay most important, somehow important, or less important. Then number 10, has a specific sport. Meron kang nalalaman na sport. Kunyari, magaling ka lang sa basketball. Ganon. May specific sport ka na nalalaman. Okay? Then, pagkatapos niyan, sasagutan niyo po muli ang processing question na ito. Ang unang tanong, what did you feel while completing the activity? Ano daw po ang nararamdaman ninyo habang tinatapos ninyo o ginagawa ninyo ang gawain kanina? So, ilalagay mo lang dyan kung masaya po ako sa aking ginawang gawain, malungkot po ako, natatakot. So, ilalagay mo lang dyan. Then, number 2, what are the knowledge and skills that are most important, somehow important, and less important to you? So, lahat po
ng sagot nyo sa most important, ilalagay mo lang dyan. The knowledge and skills that are most important to me are, o ilalagay mo lang doon, kung balikan mo lang yung table na chinekan mo kanina, then ilalagay mo rin, alin doon yung may sagot mo na somewhat important, then alin doon yung sagot mo na may less important. Okay, then after nun, sa number 3, how can this knowledge and skills help you in becoming an achiever? O, paano daw na yung mga knowledge and skills na binanggit kanina ay makakatulong sa inyo bilang achiever or para magtagumpay sa inyong pag-aaral, para magkaroon ng honor sa paaralan. So, paano makakatulong yun sa iyo? Makakatulong po ito dahil meron po akong kakayahan at kasanayan na magagamit sa aking pag-aaral para mapagtagumpayan ko ang lahat ng gawain sa aking paaralan at para masagutan ko ang lahat ng activity at exam na mayroon sa aming paaralan. O, paano ba makakatulong sa inyo yung mga knowledge and skills na meron ka para maging achiever sa inyong paaralan? Yun ang ilalagay mo sa number 3. Pagkatapos niyan, dito na tayo sa share your thoughts and feelings na may 3-2-1 chart na pamagat. Okay? Ano po ang gagawin? You're going to write 3 important things that you've learned about this module. So, magsusulat ka lang ng 3 importante o mahalagang bagay na natutunan mo sa paaralan. Then, 2 experiences on the facilitated activities. 2 karanasan mo habang ginagawa mo yung mga gawain kanina. And 1 thing that you will do to improve your knowledge and skills. Isang paraan o isang gagawin mo para mas lalo mo pang mapagtagumpayan at mapalawak o ma-improve ang iyong kakayahan at kasanayan. Okay? Or kaalaman at kasanayan. Okay, tingnan natin. You're going to copy and answer this activity on a piece of paper. Okay, dito na tayo. Yung may 3 na nakalagay dyan mga bata at may 3 box, ilalagay nyo lang dyan yung 3 natutunan ninyo sa aralin ninyo dito sa Module 10. Then, sa nakalagay naman dyan na 2, ang ilalagay nyo naman yung 2 karanasan ninyo habang gumagawa kayo ng module. Then, sa number 1, ang ilalagay mo naman dyan yung isang gagawin mo para mapaunlad ang iyong kakayahan. Ulitin ko ha, 3 natutunan mo sa iyong module ngayon, 2 karanasan mo habang gumagawa ng module, at isang gagawin mo para mapaunlad pa ang iyong kakayahan at kaalaman. So, magbibigay ako ng ilang halimbawa. Okay? Dito tayo sa 3 muna na inyong natutunan. Una, exploring the things that you know and you don't know helps you identify what should be developed. So, ang pagtuklas daw sa mga bagay na alam mo na at hindi mo pa alam ay makakatulong sa iyo para kilalanin mo yung mga bagay na dapat mo pang paunlarin. Okay? Isa yan sa mga natutunan mo. Pangalawa, activities inside and outside the school can give you opportunities to gain knowledge and and skills. So, maaring isa rin yan sa iyong natutunan na ang mga gawain sa labas at loob ng paaralan ay makapagbibigay sa iyo ng oportunidad para magkaroon ng kaalaman at kasanayan. Okay? So, ilalagay nyo lang dyan sa 3 yung 3 natutunan ninyo. Pwede din ilagay ninyo, natutunan ko po kung paano pauunlarin ang aking mga kaalaman at kasanayan. Natutunan ko po kung paano magtatagumpay sa aking pag-aaral. Natutunan ko po kung sino yung mga dapat kong lapitan para maging matagumpay sa aking pag-aaral. So, ilalagay mo lang dyan yung 3 natutunan mo habang ikaw ay nag-aaral ng module na ito. Then, pag nalagay mo na yan, dito na tayo sa 2. Magbibigay ka ng 2 karanasan na naranasan mo habang ikaw ay gumagawa ng
module. So, magbibigay ako ng isang example. I experienced to become more artistic in doing what's on my head. So, naranasan mo na maging artistic dahil ginawa mo yung big hat activity kanina. O, pwede yan. O, ikaw, ano ba yung naranasan mo kanina habang gumagawa ng module? Naranasan ko po na mag-imagine kung ano yung magiging itsura ko kapag napagtagumpayan ko ang aking pag-aaral. O, pwede din yun. Isulat mo kung ano ang iyong naranasan habang ginagawa mo ang module na ito. Naranasan ko po na tuklasin kung ano na yung mga kakayahan at kaalaman na mayroon ako. O, pwede din yun. O, ilagay mo lang ang iyong naranasan. Then, dito na tayo sa number 1. Ilagay mo yung isang bagay na pwede mong gawin para mapaunlad mo pa ang iyong kakayahan at kasanayan. Magbibigay ako ng example. I need to improve my knowledge and skills in math. O, so, yan ang gagawin mo. Kinakailangan mo pang mapagtagumpayan ang iyong knowledge and skills in math. So, anong gagawin mo? So, I will watching videos from YouTube on how to solve basic math. So, pwede yun. So, ilalagay mo lang kung ano ang gagawin mo. O kaya, ilalagay mo dyan, hihingi po ako ng tulong sa aking mga magulang para po ma-develop ko pang lalo ang aking kakayahan sa pagsasayaw. Magpapaturo po ako sa aking ate para matulungan niya ako na gumaling sa pagkanta. Opo, pwede din yon. Magsasanay po akong bumasa araw-araw para po mas lalo ko pang mapabuti ang aking kakayahan sa pagbabasa. So, ilalagay mo lang dyan kung paano mo ma-improve ang iyong sarili. Okay? So, pag natapos mo tong gawain na ito, binabati kitang muli dahil natapos mo na ang Module 10 ng Homeroom Guidance. Very good, mga bata! Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita tayong muli sa ating susunod na aralin. Stay safe and God bless! Bye!